Committee on Justice, idiniklara na ring sufficient in form ang ikalawang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc at ilang activist groups laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, sinuspindi na muna ang deliberasyon. Para sa update, nasa linya si Marian Enriquez. Marian, ano ang latest? Nagkainitan daw yung mga mambabata sa hearing? Hello, Cheryl. Kanina nga pasado alas 10 ng umaga, gumulong na yung pagtalakay ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbotohan ng parehong sufficient in form ang dalawang reklamo. Ibig sabihin, sapat yung forma nito, no? Pirmado o signed, verified at endorsed ng kongresista at base nga yung reklamo sa personal knowledge o authentic records. Yung unang complaint na inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, nakakakuha ng 46 votes na botong pabor, isa ang against at isa ang nag-abstain. Samantala, yung reklamong inihain ng Grupong Bayan na inendorso naman ng Makabayan Bloc, nakakuha ng 35 na pabor, Sam ang tumutol at isa ang nag-abstain at medyo nagkainitan nga bandang dulo nung talakayan dahil at nag-walk out pa nga itong si Manila Representative Benny Abante dahil tutol nga siya, hindi siya naniniwalang may sapat na forma yung dalawang reklamo, yung kay De Jesus at dun sa Makabayan Bloc. Samantala, nag-adjourn na nga yung sesyon o yung deliberasyon ngayong araw pero magpapatuloy yung pagtalakayan ng House Committee on Justice para naman tukuyin kung sufficient in substance itong dalawang reklamo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Marian, kailan nila pag-uusapan pagdating naman yung substance? Cheryl, bukas nga nakatakdang mag-resume ulit itong House Committee on Justice para talakayin at isa-isahin kung ito bang dalawang reklamo ay sufficient in substance. Ibig sabihin, titignan nila kung bawat aligasyon ay tumutukoy doon sa 6 na grounds for impeachment. Kung ang nailatag ba na aligasyon ay papatak sa, sabihin na natin, culpable violation of the Constitution, treason, betrayal of public trust, graft and corruption, at yung iba pang nakalista doon, other high crimes, yun yung titignan nila, iisa-isahin yung bawat nilatag ng bawat complainant kung pasok ito doon sa grounds for impeachment. Cheryl. So masasabi natin, Marian, mas mahabang usapin yan, hindi ba? Oo. Tama ka, Cheryl. Kasi yung forma kanina, ang tinignan lang ba, kung may notaryo, pirmado ng mga complainant, alam ba nung mga complainant, may personal knowledge o authentic records kasi doon yung kanilang reklamo. Pero bukas, mas masinsin, titignan talaga iisa-isahin. So dapat mabasa nga ng buo yung mga reklamo dahil doon bawat allegations, titignan kung sasapat ba ito sa mga grounds for impeachment na nakalatag po sa konstitusyon. Dahil doon lang po, kung ano lang yung nakalatag sa konstitusyon na grounds for impeachment, yun lang yung maaaring lumusot. Cheryl. Para malinaw sa mga kababayan natin. So pag pinag-usapan na kung sufficient ito in substance, tutukuyin yung mga grounds, sabi mo nga. So may kalakip na rin yang mga ebidensya. Yes. Actually, Cheryl, yung mga ebidensya, doon pa yung magkakaalaman, maglalabasan pag nagkaroon na ng proceedings or yung pinaka-hearing, kumbaga yung pagdinig nitong reklamo. Dahil ang ginagawa lang ngayon is dapat malusutan itong mga reklamong ito yung sufficiency in form and substance. Dahil kapag po hindi lumusot, sabihin na natin lumusot nga ngayon sa forma, pero yung substance lacking o hindi po sila lumusot, mababasura yung reklamo. Kaya dapat ito muna yung kailangan nilang malagpasan bago nga po magkaroon ng labasan ng mga ebidensya, magpapatawag ng mga testigo, even the defendant or itong si Pangulong Bongbong Marcos, kailangan mapapunta or iimbitahan din, medyo malayo pa po yun, sa usapin natin ngayon. Ang importante muna, lumusot nga dito sa sufficient in form and substance yung reklamo. Sorry. Alright, sige, bukas, hihingi kami ulit sa'yo ng update dahil nga sabi natin, mas mainit na usapin nito kung makikitang sufficient in substance itong mga impeachment complaints na ito laban kay PBBM. Maraming salamat, Marian Enriquez.